Hello mga kaps, mga kababayan, welcome to Nobs Vlog. Ayan na, lumitaw na po yung katotohanan sa lahat ng mga sinasabi at pinapahayag ni Senador Marcoleta. Ito, inamin na po ng mga dalubhasa nating mga abogado na ang exclusive economic zone natin, hindi niya saklaw ang Kalayaan Island Group. Ayan, kumpirmado na yan ha. Dito sa video na ipapapanood ko sa inyo ay ipinahayag mismo ng isang professor, abogado, na itong Kalayaan Island Group ay labas na po sa exclusive economic zone ng ating bansa. What? So dito mapapatunayan natin na lahat ng mga argumento, mga sinasabi at pinapahayag ni Senator Marcoleta ay tumpak at tama. Okay, so ito ipapanood natin sa inyo bago natin bibigyan ng matindi pang opinion at reaksyon. Hindi daw saklaw ng arbitral ruling ang Kalayaan Island Group. Professor, para lang po mas malinaw, ano nga po ba yung saklaw nitong 2016 Arbitral Award? Well, yung saklaw po ng award ay una, yung legality o validity, no? Nung claim ng China, dun sa buong 9-dash line, o ngayon 10-dash line na siya, di ba? Na alaman natin doon na invalid po yan, walang visa, no? Walang basihan. Yung pong pagdating doon sa Kalayaan Island Group, ang nasabi lang po dyan ay yung tinatawag na status ng features, no? Yung anong epekto niya, no? Kung siya ay mayroong territorial sea, exclusive economic zone, continental shelf, bali po na yung maritime zone na meron siya. At napag-alaman doon na ang meron lang siya ay yung territorial sea, no? Pero hindi sinabi noong judgment kung kanino yung mga isla na yon, no? Unresolved po yan. So, kumbaga, status po pa rin. Tapos, ang iba pang napagalaman doon ay dahil na hanggang 12 nautical miles lang ang kayang generate itong mga isla na to, ibig sabihin, sa labas nun, ay ang status ng katubigan ay sa karamihan ay either exclusive economic zone ng Pilipinas o kaya ay high seas, no, na walang mayari. At yun po ang ating pinangahawakan para sabihin na ang China walang karapatan na angkinin ang katubigan dyan, no? Bagamat yung issue sa mga isla, kung sino may-ari nun, ay hindi pa rin nare-resolva. Sa mga tuwid, mga kaps, mga kababayan, base sa kanyang sinabi, yung Kalayaan Island Group at ang mga islang nasa paligid niyan, kasama ang Spratly Island, ay hindi pa nare-resolva kung sino talaga ang magmamay-ari niyan. So nasa, floating pa po yan. Kaya yan po ang pinag-aagawan ngayon ng Pilipinas at ng China. Tuloy pa natin. So, okay. Attorney Jay, malinaw. Kasama po yung Kalayaan Group of Islands dun sa sinasabi ninyo na hindi sinama sa arbitral ruling kung sino ang nagmamay-ari ng mga isla. Opo. So, kung hindi po ito na-desisyonan ng arbitral ruling, ang ibig sabihin po nito, tayo po ba ay walang rights o karapatan doon sa Kalayaan Group of Islands? Hindi rin po, no? Dahil na hindi resolved kung sino ang may-ari dyan. Oo. Ibig sabihin, current status ng mga isla, yung kung sinong anong pwedeng gawin, etc., ay parang hindi yun na-touch, no? Kaya mahalaga na para sa Pilipinas ay ipagpatuloy ang pag-assert na sa atin yan, no? Kasi hindi pa na-resolve yung issue ng sovereignty doon sa isla, no? So, pag nagbago tayo ng posisyon, kaya nung sinabi nga pasinunod natin yung sinabi ni Senator Marcoleta, di parang ginibap natin kung ano yung ipinaglalaban natin. So yan mga kababayan, narinig natin muli mula sa kanyang bibig na sinasabing dahil sa hindi pa nare-resolba kung sino talaga ang may-ari ng Kalayaan Island Group na yan, ang ipinaglalaban natin ngayon dyan ay yung ating karapatan. Huwag nating i-give up. So yun po yung punto dyan kung bakit natin ipinaglalaban itong Kalayaan Island Group na yan. So ito, tuloy pa natin ha. Pero dito, take note mga kaps, mga kababayan ha, hindi pa pala official na sa atin yan. Dahil sa marami palang bansa na may karapatan ding sumakop sa lugar na yan. Tuloy natin.
Naiintindihan po natin yan. Pero Attorney Jay, paano po kaya iyon? Para lang mas maintindihan ng mga kapatid natin, paano nga po ba napunta sa pamamahala ng Pilipinas? Kasi there's a government, yun din ang sinasabi ni Senator Panfilo Lacson, may existing government dyan sa Kalayaan Group of Islands, may pondo na ibinibigay ang gobyerno para dyan. Paano po ba yun napunta sa Pilipinas in the first place? Para lang po mas malinaw. Well, basically, tayo po ang tumao dyan at kapag-establish na ng functioning na local government doon sa area at ginawa natin siyang parte ng Palawan. No? So, makatotohanan po yun. Walang ibang nakagawa nun. No? And in fact, lahat ng ibang claimants, nahuli na sa nahuli, no? Sa paggawa nun. Tayong nauna. At simula nga nung 1970, talagang nandun na yung Kalayaan Island Municipality. No? So, doon pa lang, pinapakita na kung lugar na yon ay talagang napasa atin na. Ayun mga Kaps, mga kababayan. Kaya pala, inaangkin na natin yung Kalayaan Island Group na yan dahil sa naunahan natin ang ibang bansa na posisyonan ang lugar na yon. At nagkaroon na tayo ng mga munisipyo, may mga tao na tayo sa lugar na yon. Kumbaga, hindi nagawa ng ibang mga bansa, tayo nagawa nating posisyonan kaagad. Kaya, ang nangyari, inangkin na natin ang lugar na yon. Assuming na atin na po iyon. So ito, tuloy pa natin. Oo. So anong taon po yan? Yan ba yung binabanggit dito ni Senator Ping doon po sa kanyang tweet na res nullius o terra nullius sa international law? Ano po ba yun? Well, yun po kasi ang posisyon ng ating pamahalaan noon pa ay yung mga isla na yan ay naging terra nullius. No? Ibig sabihin open for occupation and acquisition. No? Pwede siyang angkinin at ariin, bale, ng ibang bansa, no? At dahil terra nullius yung status ng mga isla, kung sino maun makapag-establish na, makapaglagay ng tao dyan, maka-establish ng sovereignty dyan, sa kanya mapupunta yun. So yun po talagang posisyon. Dahil tayo ngayong nauna, no, edi sa atin yan. Anong taon po ito napunta sa Pilipinas, itong Kalayaan Group of Islands? Kailan tayo nagsimula na magkaroon na ng gobyerno dyan at ng mga tao dyan? Nagkaroon po ng press conference ang gobyerno noong July 10, 1971 na inanunsyo nga na napasa atin na yan that we have established our sovereignty over the Kalayaan Island. And it has been a long time na talagang nasa Pilipinas na yung Kalayaan Group of Islands. Dahil nga po, dahil wala naman tumatao doon. Kung meron man, hindi naman sila nagtatagal. Okay, ang naging batayan natin, kaya natin sinabing atin yung Kalayaan Island Group na yan, ay dahil doon sa press conference na ginawa ng ating gobyerno noong 1971 na ipinahayag na dahil sa tayo nang nakaposisyon doon sa lugar na yan ay kaya na-establish din na tayo po ang tuwirang may karapatan doon. So tandaan natin mga kas, mga guys dito lang sa atin na pag-usapan yon at hindi yun dumaan sa arbitral tribunal award na doon dapat magmula ang desisyon sa mga arbitrator para ma-resolve yung kaso na yan kung sino ba talaga ang magmamay-ari. Tuloy pa natin. Oo. At legal po yun? Legal po yun dahil nga ang posisyon natin ay terra nullius yung lugar. Ayun, yun yung pinanghahawakan natin kung bakit nasabi natin sa atin yun at legal ang pagposisyon natin doon dahil doon sa kalagayan ng lugar na terra nullius. Ibig sabihin nun ay libre, kumbaga open iyan sa sino mang kung anumang bansa ang pwedeng sumakop dyan. So dahil nga tayo nauna na nakaposisyon doon, kaya sa atin na po yun. Okay? So kaya sinabi niya na legal yung ginawa nating pagpasok doon. Yun po yung naging batayan. Tuloy po. Okay. Paano po naiiba yung Kalayaan Group of Islands dun sa Spratlys Island naman? Ano pong pagkakaiba ng dalawang yon? Yung pong Spratlys ay, yung Spratlys Island mismo ay nasa labas nitong Kalayaan Island Group, no? Matagal na ang pinosisyon ng Pilipinas, simula pa nga noon, no? Nung inanunsyo yung ating sovereignty dyan sa area, na ang Kalayaan Island Group ay ibang grupo ng isla doon sa Spratlys. Kaya hindi natin kinilala yung buong Spratlys ay napailalim sa kanino man, no? At least parang geographic area lang yan
isang region lang yan na tinutukoy na Spratlys area. Pero bali hiwalay natin doon yung Palayan Island Group. Dahil yung Palayan Island Group, yung parte naman na napunta sa atin. Okay. Kanina sabi niyo po, yung res null use or yung binabanggit niyo po na open for occupation and acquisition, legal po yung bagay na yon. Sir, meron pa bang kailangan pagtibayin para lang masabi na talagang ito ay sa atin bukod sa tayo ang first na nag-occupy po doon? Well, ito po kasi yung kakaiba din sa international law. Ang katibayan dyan ay yung mismong action mo, no? Yung tinatawag na title of sovereignty o yung at saka yung mga effectivities na tinatawag, no? French word yun. Ibig sabihin nun, lahat ng ebidensya na ikaw ay nag-exercise ng soberenya dun sa area na yon, yun na yung ebidensya mo. So kasama na dyan yung pagtayo ng municipality, yung pagdating ng ating mga tao, yung nagko-conduct tayo ng simple act of administration, kunwari, yun, nagtatayo tayo ng eskwelahan, lahat yan ay pagpapatunay na nakasa atin na nga yung lugar. Ibig sabihin mga kababayan na legal ang hakbang na ginawa natin dahil daw sa aksyon na in-exercise natin ang title of sovereignty natin sa mga isla na yan. So ang tanong, paano tayo nagkaroon ng titulo ng soberenya samantalang sabi nga ay wala pang desisyon na nanggaling sa arbitral tribunal na award sa atin. Sabi nga niya na gobyerno lang natin ang nag-decide noong 1971 na may soberanya na tayo sa lugar na yan. Ipinahayag doon sa press conference. Panoorin natin ito. Bakit, ang tanong niya, bakit may tapang ang China lumusob sa atin? At mambumba ba? Yan ang katibayan na wala tayong absolute sovereignty. Ano bang ibig sabihin ng sovereignty? Ang sovereignty po, ang ibig mong sabihin yan ay dapat ikaw ay mayroon kang tinatawag na internal sovereignty. Ibig sabihin internal sa atin natin. So wala namang kukontra sa atin. Atin yan. Atin yan. Ang problema natin pagdating sa external sovereignty, kinikilala ba tayo? Para makikilala tayo sa external, dapat nakikita natin ang ibang mga bansa ay hindi nakikialam sa atin. Saka mo pa lamang masasabi na meron kang absolute sovereignty kung ang China ay hindi na pumapasok. Kaya masakit man aminin ang katotohanan, wala po tayong absolute sovereignty. Pumapasok ka minsan kahit nasa 12 nautical miles limit natin. So, dapat nyo malaman, iba ang sovereign rights. Meron lang tayong rights, wala pa tayong sovereignty. Parang titulo lang yan. Parang lupa lang yan, natin makapitbahay. Ay, anong binili mo dyan? Rights lang po, kasi walang titulo. Ibig titulo yung papel, certificate of title. Ganon po ang nangyari sa atin. Rights lang meron tayo. Yun naman ang dinidesisyon ng Permanent Court of Arbitration. Sovereign rights lang. Hindi sovereignty, kundi sovereign rights lang. Ibig sabihin sovereign rights, hindi pa kompleto yan. Ipiperfecto pa natin yan. Paano magiging perfecto? Ang objective mo, para maging perfect, yan dapat ang absolute sovereignty. Na, para maging perfect, kilalanin yan ng lahat ng bansa. Kung nilulusot tayo ng China, sasabihin mo pa na may absolute sovereignty tayo? No way, no way. Kaya pasalamat tayo kay Marcolita, ginising tayo. Ako nag-research ako dahil sa sinabi ni Marcolita. Parang sinampal ako, nagkaliwat kanan. So di ba parang may mali? Di ba sabi hanggang ngayon yung lugar na yan ay floating pa? Wala pang itinuturo kung sino talaga yung may-ari. So assuming na may ipinasa ang Arbitral Tribunal Award na sovereignty rights natin sa mga lugar na yan. Ibig sabihin ay karapatan lang ang ibigay sa atin, hindi absolute ang title ng ating sovereignty. Kaya para sa akin hindi pa lubos ang pagmamay-ari natin sa mga lugar na yan. Kaya siguro malakas ang loob ng China na pumasok sa mga karagatan na yan na nasa sakop ng sinasabi nating West Philippine Sea kasi nga
alam siguro nila yung sitwasyon na yan. Bakit kasi noong panahon na ibinigay ang karapatan natin sa lugar na yan, ay hindi kaagad na proseso ng ating gobyerno ang mga bagay na dapat gawin para malubos o maging absolute ang title ng ating soberanya. Yan po ngayon ang ipinagpipilitan na itong magiting na Senador Marcoleta na aksyonan na dapat, no? Aksyon dapat ang gawin ng gobyerno natin. Yang mapa na sinasabi ninyo na meron na, no, na nandyan sa NAMRIA na iginuhit, ay sabi nga niya dapat maisumiti na yan kasama yung West Philippine Sea doon sa United Nations Secretary General o doon sa tanggapan ng UNCLOS. Bakit kasi ayaw ninyong gawin yung mga yan? Sabi nga ni Senator Marcoleta, may budget dyan sa KIG. Kaya yan, nakapagtayo ng mga munisipyo, hindi pa naman pala malinaw. Floating pa pala yung kalagayan dyan. So sa halip na patutsadahan at megapone conversation lang ginagawa, katulad niyang yan, yung mga ginagawa ni Commodore Tarhila, yun na dapat ang gawin. Yung panukala niya. Ang tanong nga bakit ayaw nga no? Mas malinaw ngayon na si Senator Marcoleta ang tunay na may malasakit sa bayan, sa sambayan ng Pilipino. Dahil naisip niya yung mga bagay na yan para nga sa kinabukasan ng mga kabataan. Dahil kayo dyan na nasa gobyerno, termino lang kayo dyan Pag wala na kayo dyan, papalitan kayo ng iba, hindi alis kayo, iwanan niyo itong bansa natin na nasa ganyang sitwasyon pa rin, nagkipag-agawan sa China. Nakikipagbombahan, baka mauwi na nga yan sa barilan dyan, o baka magkagira na nga no? Huwag naman sana, dahil totoong wala tayong kaya. So, hindi ba sa mga bagay na yan ay tunay na may punto at tiyak yung direksyon, ang mga plano ni Senador Marcoleta? Kayo, anong ginagawa ninyo? Sa halip na sumuporta, ay nakikipagtalo pa at nagpapalabasan pa ng galing, opinion, na kung susuriin natin, wala naman palang tiyak na direksyon. Ngayon, si Marcoleta pa ang may mali. Kaysa nasabi na doon sa pananalita niya na ibigay na lang sa yung KIG na yan, no? Sa China. Kung magpapatayan din man lang, kung dadanak din man lang ng kung ganun yan, di ba? Hindi naman yun ang pinakapunto ng layunin ni Senator Marcoleta. Yan yung sinusulong niya. Yung makipag-dialogo kayo sa China, makipag-usap at saka gawin ang proseso, no, yung mga karampatang proseso para nga maging ganap na sa atin yan, no, magkaroon ng title yung soberenya natin. Parang sa ngayon kasi kalagayan natin diyan, para tayong mga informal settler, no, ang kalagayan natin diyan sa KIG. Kasi kung talagang may soberenya na tayo diyan, hindi na makikialam kahit na sinong ibang bansa diyan, lalo na yung China. Dapat doon tayo makipagtalo sa UNCLOS, magpasa tayo ng papel at mga mapa at doon natin ipakipaglaban yung mga sinasabi ninyong mga katwiran ninyo, di ba? So ayan mga kaps, mga kababayan, malinaw ngayon na yung mga pinaglalaban nating mga area na yan dyan, mga kalupaan at karagatan dyan, ay hindi pala talaga sakop ng exclusive economic zone ng ating bansa. So lampas, no? Labas na doon sa 200 nautical miles mula sa baseline natin na siyang ipinasya ng Tribunal Arbitral Award na yun ang magiging batayan. So yan, dapat ay sinabi na noon pa sa sambayan ng Pilipino para wala nang nagiging pagtatalo-talo. Hindi na siguro mabot kay Senator Marcoleta itong diskusyon na ito kung noon pa na ipahayag na yan at na-educate lahat ng mga Pilipino tungkol sa kalagayan dyan sa KIG na yan, yung agawan ng China at ng Pilipinas sa mga teritoryong yan. Kaso hindi. Puro kasi pamumulitika ang nasa isip niyo dyan. Itong 2028 na darating dyan na focus ang inyong mga utak at mga oras. Yung panukala ni Senator Marcoleta, sinasawalang tabi ninyo. Dahil kasi pag nangyari yan, o isinakatuparan yan, at nagtagumpay yan, abay, di-credit kay Senator Marcoleta yan. Siyang sisikat yan. At kayo, sabi ko nga, magmumukha kayong mga ingot. Yung iba dyan, napakatagal na sa serbisyo, magre-retire na yung iba, nangulubot na, namuti na yung mga buhok, wala pang naiambag na
solusyon dyan sa usapin dyan sa karagatan na yan. Okay, so mga kababayan, mga Kaps, comment lang kayo sa comment section natin ng inyong opinion, reaction. Muli, ito po ang yung Nobs Vlog. Nagpapasalamat. May hiling na patuloy nyo namang suportahan na itong ating channel. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.